Itong pinapangarap ko, maaari din kaya maging totoo. Ayan, finally, natapos na rin ang paghihirap namin for 2 months? 3 months. Okay. Nag-start sa workshop, nag-aral ng mga steps, ng mga puyat and pagod ng mga youth na to. And finally, natapos na rin. And we praise God and we thank God kasi successful tong aming concert na nagawa na alam po namin na lahat po ay nagpagod at nag-sacrifice ng kanilang oras and sana sa susunod makita-kita ulit tayo. Bali, kung paano akong nasama sa play, sa theater. Bali, wala silang ibang mahanap na gaganap sa karakter na si Tatay Ram. Kaya naghanap sila, wala silang makuhang available, so ako na lang nakita nilang pogi, gaganap doon. Ang theater po, magiging part din po ng Arise and Build. Ayun po, nag-audition po ako. Nag-start siya kasi magkasama kami ni Ate Tak sa isang gig. Actually, nagsama lang kami. Tapos, bigla lang niyang inopen. Nag-uusap lang kami, bigla niyang inopen na may gaganaping play sa church, dito sa church. Tapos, inalok niya ako kung pwede ako. Noong una, dapat lang talaga ako. Workshop lang kasi requirement sa dance ministry. Tapos, yun na nga. Yung una pa nga lang akala ko, dance workshop lang. Tapos kasama rin pala yung acting, pati singing. Naging sobrang saya ko po nung natanggap ko yung una pa lang po, nakapasa po ako sa audition para sa theater. Kasi po, ito po yung first na ministry ko. Sabi ko po talaga, magko-commit ako dito. Sobrang, sa pakiramdam, sobrang nakaka-overwhelm kasi I've always wanted to be a writer forever. Tapos, nung una, books lang yung mga, gusto ko talaga. Tapos ngayon, parang yung mga characters na sinusulat ko sa mga libro ko parang nabuhay in front of me. Sobrang thankful ko sa mga bubuan ng theater. And to the people who gave me a taste of my dream dito sa theater. So, yan. Si Cholo po, siya po yung maaasahan na kaibigan at mabuting kaibigan at maaasahan sa lahat ng bagay. Si Kian po, siya po yung medyo plastic na kaibigan at mayabang. Si Isaac, para siyang yung mga modern na bata ngayon na parang hinahanap nila yung saya lang, yung ayaw nila sa hirap, sa lungkot, sa ano pang masamang yan. Si Rhea po kasi, isa siyang boss. So, talagang challenge niya yung bida sa kung ano ba dapat yung gawin niya para mas mapabuti siya as a person and as a friend. Kasi magkaibigan sila ni Isaac. Therefore, mas gusto niya na nag-strive si Isaac doon sa trabaho nila imbis na natutulog na lang. Si Becca naman, sobrang pabebe po ni Becca. Siya yung tipo ng character na seductress. So, meron siyang motive na nakatago na hindi niya dapat ipakita. Pero kailangan niya yung gawin dahil yun yung goal niya. So, as narrator, siya yung nagbigay ng another world kay Isaac. Kumbaga, yung hiniling ni Isaac, tinupad niya. Kasi parang may gusto siyang ma-realize ni Isaac. Si Tatay Ram, isa siyang mapagmahal na asawa, mapagmahal na magulang. Kaya lang simula nung nawala yung asawa niya, si Sarah, nawala na sa kanya lahat. Napabayaan niya yung mahal niya sa buhay, yung mga anak niya, nagsugal, nag-inom. Parang hinayaan niya na lang yung buhay niya. Parang nawala lahat sa kanya, nawala si Sarah. Unang-una, syempre, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Overall, talagang habag ng Diyos po ito. Kaya nangyari po itong mundo. Kaya isang dulang musikal, and sa music naman, dahil yun yung pinaka-ginawa ko for the play, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dun sa talento na binigay po sa bawat isa sa amin na pinagsama-sama niya for His glory. Ayan, so maraming salamat po. Preparation po namin sa dance rehearsal po.
Nagsimula po yun yung sa stretching po. Tapos tuturuan po kami ng mga steps na dapat next meeting kabisado na. Tapos akala ko madali, pero hindi po pala. Pag akyat ko po sa upper, nakita ko po sila nagda-dance rehearsals na. So naisip ko paano po kaya ako hahabol. Akala ko lang po act lang po siya. Tapos meron din po pala siyang curls up, push up, balance ballet. First time ko lang po yung mag-balance ballet. Dito ko lang po siya natutunan kung paano balance ballet po. Ang dami kong natutunan, as in sobra. Sa dance pa lang, busog na. Tapos sa acting. Kada break time ko sa trabaho, nagme-memorize ako ng mga linya ko. Tapos kapag pauwi naman, uwi lang ako para maligo. Tapos dediretso sa upper room para sumigaw. Kasi sa upper room, parang wala kasing tao. So pwede akong sumigaw doon, magkabisado ng mga linya ko. From this story, sabi ko nga, nagsimula talaga kami sa wala. So, yung actors namin, pukpukan talaga sa workshop kasi hindi naman lahat sila marunong sumayaw, hindi lahat marunong kumanta. Pero by the grace of God, hindi ko akalain na magiging ganito kalaki, na magiging ganito kaganda, na magiging ganito ka-overwhelming yung mundo na binuo namin. Kaya sobrang thankful ako. And this is my first ever directed na show. And I am really blessed and I am so honored na dito sa church natin, para sa simbahan natin, para kay Lord ko, na unang beses ko nagawa ito. Kaya I am very happy and I thank all those people behind us, everyone who supported us. Salamat kasi hindi nyo kami iniwan, na hanggang sa huli, nandyan kayo para sa amin. And I know na hindi ito yung huling beses na magkakasama tayo dahil ito pa lang yung simula. Laban. Pinaka-lesson ng mundo, walang hihigit sa mundo na meron ka ngayon. Kailangan mo lang, siguro, tanggapin na kung ano yung meron ka ngayon. Saka magbago para doon. Parang pinakita nga dun sa play, di ba? Aanhin mo yung dream world kung yung may kailangan sa'yo, yung nagmamahal sa'yo, nasa real world. Kahit anong mangyari, kailangan mong mahalin yung magulang mo, pamilya mo. Kailangan hindi lang sarili mo yung iniisip mo. That sa iba, may pay ka din, iniisip mo rin yung iba, yung mararamdaman ng iba. Maraming salamat po sa mga nanood. At sa pagtitiwala po sa amin, kahit uncertain po yung ibibigay namin sa inyong performance, dumating po kayo. Feedbacks niya pa lang po, blessed na kami. Hindi namin in-expect na grabing support ay makukuha namin sa mga audiences. So, maraming salamat po. Nagpapasalamat din ako sa mga nag-participate, nagbigay ng atensyon, ng oras nila para mabuo ang mundo, sa mga nag-lights, mga gumamit ng audio, ng projector. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-ayos, sa mga ushers, grabe, maraming salamat. Hindi mabubuo ang mundo kung wala kayo. Hindi lang dahil sa amin, kundi dahil din sa inyo. Maraming salamat. At lahat ng ito para sa Lord. And may the Lord bless your lives po. See you next year! See you! See you next year! Thank you so much! Dati, handa na akong iwan ng bundong to. Akala ko wala nang pag-asang sumaya muli simula nung nawala si nanay. Pero mali ako. Masyado akong nabulag sa lungkot at galit. At hindi ko na inaayos ang sarili kong mundo. Lahat ng pala ng gusto ko at pangarap ko, dito ko lang matatagpuan. Kahit may mga nawala, hindi ibig sabihin na titigil na ang saya. Hindi mundo ang kikilos, kundi ang tao.